Number 2, paano ka magkakaroon ng malago at teachable heart? Without whatever competes with God's Word. Tanggalin mo mga damo na nagiging hadlang sa paglago ng salita ng Diyos sa iyong puso. Sabi sa Mateo 13:22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit, ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Ang sabi sa talata ay ang damo o nagiging hadlang para mamunga ang iyong puso ay pagsusumakit o pagkabalisa at daya ng kayamanan. Ang ibig sabihin ay ang dyablo ay nagtatanim ng mga bagay na aalalahanin natin upang mawala ang attention mo sa Diyos. Narealize ko na dalawang klase ang problema ng tao. Una ay problema na wala kang magagawa para baguhin ito, gaya ng bagyo, pandemic at iba pa. Pangalawa ay problema na meron kang pwedeng gawin. Now, kung ang problema mo ay yung problema na wala kang control dito, ay bakit ka mag-aalala? Wala ka namang magagawa para dito. At kung ang problema mo naman ay problema na meron kang magagawa, ay bakit ka din mag-aalala? Di gawin mo na lang ang magagawa mo at huwag ka na mag-alala. May nagsabi, for every evil under the sun, either there is a cure or there is none. If there be one, seek till you find it. If there be none, never mind it. Alam mo, ang pangako ng Diyos sa iyo ay aalagaan ka niya at kakalingain. Ngayon, kung nag-aalala ka pa din, ay insulto na ito sa Diyos. Parang sinasabi mo sa Kanya na, Lord, hindi ako naniniwala sa iyo. Sinungaling ka. Kaibigan, alalahanin mo ito. Paano ka tuturuan ng Diyos mula sa Kanyang salita kung hindi ka naman nagtitiwala sa Kanya? Paano mo nasabing nananampalataya ka sa Kanya, na pinatawad ka na niya at bubuhayin muli para makasama siya sa langit? Kung yung mas maliit na alalahanin mo ay hindi mo maipagkatiwala sa Kanya. Pinagkakatiwala mo ang iyong walang hanggang buhay sa Kanya, pero yung temporary na mga pangailangan mo dito sa lupa ay hindi mo pinagkakatiwala sa Kanya. Kaibigan, mali ito. Kaya nga, hindi ko alam kung ano yung pinag-aalala mo. Maaring balisa ka sa iyong future, o balisa ka sa iyong nakaraan, o balisa ka sa iyong relationship at iba pa. Kaibigan, hahadlangan ng pag-aalala ang paglago ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Kaya't marapat lang na itigil mo ito. Sa halip ay manalangin ka upang magkaroon ka ng kapayapaan. Sabi sa mga taga-Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaibigan, ipanalangin mo sa Diyos ang iyong alalahanin at magtiwala ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapayapaan. Pangalawa, ay bunutin mo din ang damo ng pagmamahal sa kayamanan. Hindi sinabi sa talata na masama ang kayamanan, pero ang sinabi dito ay daya ng kayamanan. Kaibigan, madaya at sinungaling ang kayamanan. Bibigyan kanya ng false sense of security. Sasabihin niya sa iyo na siya ang iyong sandigan at maaasahan at hindi mo kailangan ng Diyos. Narealize ko na parehas din ito sa temptation ni Eva, na kaya hindi siya nakasunod sa salita ng Diyos kahit pa nga nasa kanila na ni Adam ang lahat ng kailangan nila, ay nadaya pa din siya ni Satan. Bakit? Dahil inalis nito ang focus niya sa mga bagay na meron siya at inilagay niya ang focus niya sa mga bagay na wala. Imaginin mo, lahat ng nasa hardin, kung ilan libo yung mga puno dito, ilan libo yung mga hayop dito, ang lahat ng ito ay sa kanila. Pero ito yung nangyari. Ang tinitingnan niya ay yung pinagbabawal na puno, yung nag-iisa. Na-realize ko na tayo din ay binigyan ng Diyos ng pagpapala, pero hindi natin ma-appreciate. At ang hinahanap natin, yung mga bagay na wala pa. Ganun ang ginawa ni Eva. Nasa isip niya siguro, lahat natikman ko na. Pero ito hindi pa. Tinignan niya yung prutas ng puno at nagnasa at sinuway ang utos ng Diyos. Tignan mo yung progression. Tinignan niya, pinagmasdan, nagandahan. Sabi niya, mukhang masarap naman talaga. Tapos niya tignan, ay pinagnasaan na niya. At pagkatapos niya pagnasaan, ay kinain na niya at sinuway ang Diyos. Kaya simula noon, ay ang daya ng kayamanan o materialism ay pumasok sa mundo. At ito naging hadlang para hanapin ng tao ang salita ng Diyos. Kaya kaibigan, ingatan mo yung mga mata kung anong
tinitignan o pinapanood mo. Ingatan mo kung saan ka nakafocus. Kasi ito din yung pagnanasaan mo. Na-realize ko, kung anong mas madalas mong tingnan, ayun yung pagnanasaan mo. Kaya kung gusto mo magkaroon ng kagutuman sa salita ng Diyos, ay ito ang tingnan mo araw-araw. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Sumali ka sa isang discipleship group at palaguin mo ang kaalaman mo sa aral niya. Kaibigan, kung meron mang hahadlang para ma-develop mo ang iyong appetite sa salita ng Diyos, ay tanggalin mo ito sa buhay mo. Tanggalin mo yung worry at tanggalin mo din naman ang daya ng kayamanan o materialismo. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Yesus na tayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa pera. At sabi niya pa na mahirap para sa mayaman ang pumasok sa kanyang kaharian. Bakit? Kasi kaya tayong dayain ng kayamanan. Nadaya tayo na isipin na mas magkakaroon tayo ng satisfaction sa material things kaysa sa Diyos. Kasi Pablo, ganun na lang yung bilin niya kay Timoteo. Sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya nga, kung gusto mong mamunga ang salita ng Diyos sa iyong buhay, kung gusto mo ng totoong pagbabago at magkaroon ng mabuting influence ang iyong sarili sa iba, ay kailangan mo mag-ingat sa daya ng materialismo. Bakit? Napakadali kasi sa atin na gawing Diyos ang pera, damit, kotse, makabagong technology at iba pa. Ito ang hahadlang para manatili tayo sa salita ng Diyos at sumunod dito. So ang tanong, paano ba natin maiingatan ang ating sarili sa daya ng materialismo? Praise God, kasi tinuro sa atin ng Panginoong Yesus ang sagot. Sabi niya, hindi tayo dapat mag-ipon ng kayamanan sa lupa dahil ito ay temporary lang at ito magiging laman ng ating puso. Ito ang mas mamahalin natin kaysa sa Diyos. So anong gagawin natin? Sa halip ay mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit dahil ito ang pangwalang hanggan. Sabi sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Grabe, no? Kung ano ang iniipon mo, ay sigurado andon ang iyong puso at andon ang iyong pagmamahal. Kaibigan, anong iniipon mo? Nagiging hadlang na ba yan para mawalan ka ng time sa pagbabasa ng Bible araw-araw? Kailangan nating bantayan yung ating puso. Sabi sa unang Korinto 7:31, ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Sabi dito, sa mga material na bagay, ay huwag kang ma-engross. Huwag kang mawili, huwag kang magpakasasa, huwag mo silang mahalin. May mga taong nahuhumaling sa kanilang signature bags o mamahaling alahas o sports car. Ang iba naman ay laptop, cellphone at iba pang gadget. Meron namang mga taong nahuhumaling sa kanilang negosyo. Talagang mahal na mahal nila ito, talagang magaling sila magpalago. At araw-araw may panibagong idea at araw-araw ay merong panibagong gustong itayo na negosyo. Kaya lang, kaibigan, ang lahat ng material na bagay dito ay hindi mo dapat mahalin. Huwag kang mawili dito at ubusin ng iyong oras at lakas para sa kanila. Bakit? Kasi ayon sa talata ay ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. At pati ikaw ay lilipas din. At hindi mo yan madadala sa susunod na buhay. Sabi ni Roger Babson, $1 spent for lunch lasts 5 hours. $1 spent for a necktie lasts 5 weeks. $1 spent for a cup lasts 5 months. $1 spent for an auto lasts 5 years. $1 spent for a railroad lasts 5 decades. $1 spent in God's service lasts for eternity. Oo, tama ka. Walang masama sa paggamit ng mga bagay na ito. Pero ingatan mo ang iyong puso na huwag ka mawili sa kanila. Tanggihan mo yung pagnanasa mo na bumili ng bumili. Tanggihan mo yung pagnanasa mo na magkolekta ng magkolekta. At sa halip, ay ituon mo ang iyong focus sa pagkilala sa Diyos upang doon mahumaling ang iyong puso. Doon sa mga bagay na may eternal value, matuto kang makontento.
Kaibigan, saan mo gustong gastusin ng pera, oras at lakas mo? Dalangin ko na gamitin mo ito para sa mga bagay na pang walang hanggan at hindi lumilipas. Basahin natin ang unang Timoteo 6:6-7. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan. Ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Grabe, ang ganda ng verse na ito. Sabi dito ay, daig pa ng taong may kabanalan at contentment sa buhay ang mga taong mayayaman. Minsan naiinggit tayo sa mga taong mayayaman kaya tuloy kung ano-ano ang gusto nating gawin to the point na sinasantabi mo na ang paghahanap at pagkilala sa Diyos. Pero ayon sa talata ay huwag kang mainggit kasi kahit mayaman sila pero kung hindi sila lumalakad sa kalooban ng Diyos ay mahirap at kawawa sila sa mata ng Diyos. Pero ikaw ay blessed. Bakit? Dahil kung lumalakad ka sa kalooban ng Diyos at meron kang contentment ay sa mata niya ay ikaw ay pinagpala. Wala ka mang maraming pag-aari dito pero pagdating sa langit ay super dami ng pag-aari mo doon. Bakit? Kasi ikaw ay tagapagbana kagaya ng Panginoong Yesus. Sabi sa mga taga-Roma 8:17 at yamang mga anak tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Wow, ang sabi dito, sa mga naging anak ng Diyos ay magiging tagapagmana ng Diyos. Gaano ba kayaman ng Diyos? Nako, kahit pagsamasamahin mo ang yaman nila Elon Musk, Bill Gates at iba pa, ay alikabok lang yan sa yaman ng Diyos. Kaya nga sabi sa talata, kung kasama ka sa pagtitiis, gaya ng Panginoong Yesus. Na-realize ko, ang Panginoong Yesus nagtiis na hindi bumili ng mamahaling kabayo, kung hindi naglalakad siya sa kanyang pagmiministeryo. Nagtiis siya hindi mag-stay sa 5-star hotel, kung hindi nakikituloy sa mga kapatiran. Nagtiis siya ipanganak sa sabsaban at hindi sa malaking hospital. Nagtiis siya na isakripisyo yung kanyang buhay kahit masakit kaysa convenience at pagpapayaman. Kaya kaibigan, kung nagtitiis ka din, ibig sabihin nagsisikap ka makilala ang Diyos. Nagsisikap ka sumunod at maglingkod kahit nahihirapan ka. Lord, gusto ko sana magparami pa ng magparami ng yaman. Gusto ko magpakalunod sa trabaho para mabili ko yung gusto ko. Pero kung may sasatabi ko naman ang time ko para sa iyo at sa paglilingkod ko sa iyo, ay di bali na lang. Mahirap man ang kalagayan ko ngayon pero okay lang, kontento ako. Kasi pagdating sa langit, ay tatanggapin ko ang mana na ibibigay mo sa akin. Alam mo, itong ganitong attitude at puso ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi sa talata ay sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaibigan, meron ka bang materialistic heart? Tanggalin mo ang mga damo na yan sa puso mo. Tanggalin mo yung worry, tanggalin mo yung daya ng kayamanan at ikaw ay magkakaroon ng kagutuman sa salita ng Diyos.